Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabing ito ay makikita sa ikadalawang Kronika, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Pumunta si Rehoboam sa Shechem kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitan ito ni Rehoboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel sapagkat sa panahong ito doon siya nakatira sa Ehipto kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng mga Israelita si Rehoboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, "Mabigat ang mga ipinatupad ng iyong ama sa amin, pero kung paggagaanin nyo ito, paglilingkuran namin kayo." Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, Kabanata 10, talata 4 hanggang 6. Binigyan po kami ng mabigat na pasan ng inyong ama. Kung pagagaanin po ninyo ang pasalin na aming dinadala, paglilingkuran namin kayo. Sinagot sila ni Rehoboam, "Bigyan ninyo ako ng 3 araw upang pag-isipan ng inyong kahilingan, saka kayo bumalik at umusga ang mga tao." Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglilingkod sa kanyang ama nung ito'y nabubuhay pa. Itinanong niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa mga tao. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang Kronika, chapter 10, verses 7 to 9. Sumagot sila, "Kung ipapakita nyo ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo magpakailanman." Ngunit hindi sumunod si Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga binatang kababata niyang naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila, "Ano ba ang maipapayo nyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon?" Humihiling sila sa akin na pag-aanin ko ang mabigat na mga pinapatupad ng aking ama sa kanila. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang Kronika, chapter 10, verse 10 to 11. Sumagot ang mga binatang kababata niya, "Ito ang isagot mo sa mga taong iyon na humihiling ng magaang pasanin. Ang aking kalingkingan ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Mabigat nga ang pasaning ipinatupad ng aking ama sa inyo. Ngunit mas mabigat pa ang ipapatupad ko. Kung pinalo niya kayo ng latigo, alakdan ang ipapalo ko sa inyo." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 2 Kronika chapter 10 verse 12 to 13. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila, pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 10 verses 14 to 16. Ang sinunod niya ay ang payo ng mga kabataan. Sinabi niya, "Kung mabigat ang ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, may tinik na bakal naman ang ihahagupit ko sa inyo." Hindi nga dininig ng hari ang karaingan ng bayan. Pinahintulutan iyon ng Diyos na si Yahweh upang matupad ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Ahaz na taga Shilo tungkol kay Jeroboam na anak ni Nebat. Nang hindi sila pakinggan ng hari, sinabi nila, "Umuwi na tayo, o Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Bahala ka na sa buhay mo, Rehoboam." At umuwi na ang mga mamamayan ng Israel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo ay nandito po muli, no? Upang makapag-devotion. Ito po ay isang favor, no?
na mula po sa ating Panginoon. So dito po sa 2 Chronicles chapter 10 verse 17 to 19, no? Makikita po natin dito na tinanggihan po ni Rehoboam, no, yung payo ng matatanda. At mas pinili niya yung payo ng kanyang mga kababata, no, na mas matigas yung kalingkingan niya, no. So ibig sabihin, yung sa halip na sundin yung payo ng mga matatanda, no, ay mas pinili niyang pahirapan yung bayang Israel. So dito makikita natin na yung kayabangan ng pinuno, no, ay maari magbunga po ito ng pagkakawatak-watak, no, sapagkat dito makikita natin na sa halip na piliin niya na yung payo ng mga matatanda, ay mas pinili niya na pahirapan yung bayan. So dito ang naging resulta ay paghihimagsik ng mga Israel. So dito dapat tingnan natin na kapag ang payo ay tama, dapat natin pakinggan, lalo na po kung ito ay makatwiran, no. So hindi po si Rehoboam nakinig, no, doon sa mga matatanda na higit na may karanasan. Mas pinili niya yung payo ng mga kapwa niya kabataan na mapagmataas, no. So dito makikita po natin na yung tamang desisyon po, ito po ay nagmumula doon sa tamang pakikinig doon sa tamang tao. So dito rin po natin makikita, no, sa kabila na nangyari yung pagkahati-hati, ay minsan inaalaw talaga ito ng Diyos, no, sapagkat ang Panginoon ay may mga layunin, no. Yan po yung sinasabi doon sa Romans, no, chapter 8 verse 28, no, all things work together for good. So dito talagang yung katigasan ng puso ng hari, ito po yung nagdala sa kanya sa kapahamakan. So nagkawatak-watak yung kaharian, at dito po natin makikita na talagang ang isang liderato na watak-watak, yung dinakitaan ng pagmamahal, ay mawawasak po talaga yung kaharian, no. At ito ay hindi nais ng Panginoon. So nakita po natin at maraming aral tayong mapupulot dito sa talatang ating nabanggit, na napakainam na pakinggan yung tamang payo at sundin ito, no. Iwasan yung, kumbaga, magkaroon tayo ng wisdom sa tamang pagpili ng ipapayo po sa atin. So purihin po muli ang Panginoon sa bawat araw na tayo ay binibigyan ng pagkakataon na may buhay, no. At higit sa lahat, yung makarinig ng kanya pong salita. So God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapapurihan.